Hello po. Yan, kasama ko na po si Tatang Ben. Kasama ko po ang aking Tatang Ben. Ang tatay ng aking daddy. Yan. Hi, Tatang. Tatang, ito po. May mga konting tanong lang ako. So, para po to sa mga masasabi natin sa mga kabataan ngayon. Lady, kumagulo. Anong masasabi mo, Tatang, sa mga kabataan ngayon? Ang kabataan ngayon parang hindi katulad nung araw na ang bata. Kapag sinabi mo o tinawag mo, antimano, lalapit sa iyo o susunod. Opo. Ngayon ang mga kabataan sinasawi mo na ayaw kang pasawi sa iyo. Opo. Yung kanya pa rin ang pinipilit na ginigit. Yun ang aking kwesta sa kabataan. Medyo matigas sa ulo. Opo. Sa tingin niyo, Tatang, ano kaya yung Tatang? Nagmula kaya sa nakikita ng mga kabataan ngayon yun? O sa mga napapanood? O sa magulang din? Sa nakikita na ngayon ng mga kabataan. Sa mga katulad ng mga matatanda, nakikita yung mga ugaling gano'n. Opo. Saan napapanood yun? Akala nila yung ginagawa ng matanda, sumisan matanda ka din, nagkakamali ka pa. Opo. Kanya yun ang isa ko napapansin sa kabataan ngayon, na hindi halos marunong lumalang sa mga matatanda. Yan lang ang aking masasabi. Ano po kaya, Tatang, yung mga pwede nyo ipayo sa mga kabataan, Tatang? Kaya dapat sana ang ipapayo natin sa mga kabataan yung tama, pag mali ang ginagawa, ituturo mo yung mali yan, huwag mong gawin yan, masama yan. Huwag nang konsentihin. Ano po, Tatang? Opo. Tsaka huwag nang magsisikreto ng mga para hindi lumalayo sa pamilya. Huwag nagsisikreto ng mga kung may nagawang mali, sabihin na agad. Kasi pamilya din naman ang tangi mong masasandalan sa panahon na ikaw ay Tatang? Kasi pag nagka-problema ang isa, problema din ng lahat. Tatang, ano po kaya yung paano po ba kayo, Tatang, syempre po maraming curious, paano magdisiplina ang mga lolo't lola ngayon, paano magdisiplina nung araw. Syempre ako po, Tatang, nakita ko yon. Pero syempre para maibigay din natin kung paano ang pagtamang disiplina hindi naman sa hindi tama yung pagdidisiplina ngayon. Siguro meron lang tayong way ng ibang pagdidisiplina ngayon, pero pwede nyo po bang ikwento sa amin kung ano yung pagdidisiplina noon, nung araw? Ako sa mga anak ko nung araw, ang disiplina ko, yung igalang mo yung mga matatanda. Huwag kang sasagot ng mali. Apo. Ngayon, halimbawa, pagka ikaw ako kasi pagka tinawag ko yung mga anak ko nung araw, kung ali ang bahay rito, madalang pa. Opo. Pagka nasa laruan ng mga bata, at dumatang ay kay ala, babasit lang ako. Opo. Naikwento nga po ng daddy yun. Babasit lang ako. Isa-isang lumilitaw. Opo. Oo. Opo. Opo. At yun ay talagang respeto naman talaga, Tatang. Hindi sa takot ang mga anak. Nandun ang respeto, syempre po. At naikwento nga po yun ng dati, kahit si Tito Victor, ang mga tito ko dyan, ay naikwento din naman po yun. Si daddy, isang ganun nga lang daw po, talagang kumakalipas na sila ng takbo kahit anong mga laro yun. Kahit anong laro sila. Opo. Ang mahilig sa laro kasi doon ang masangko. Tito Nilo po. Talaga pong mahilig maglaro ang Tito Nilo dati. At ano na nga daw po noon, meron pa po silang kwento. Hindi nyo pa man po pinapadapa, dumadapa na sila ng pusa. Oo, talagang dumadapa. Opo. Dahil alam nilang may ginawa silang mali ngayon. Dahil ang mga kabataan ngayon, Tatang, dahil ako, syempre po may anak na po ako ngayon, nasusubaybayan ko po na padapain mo na yan, Diyos ko, ano mo pa, wala pa rin talaga, Tatang. Dahil po talagang may mali sila. Alam na naman nilang may mali sila, ayaw pa nilang aminin. Aminin.
Opo, nung mga dati kasi hindi takot na umamin sa pagkakamali. Dahil alam din naman po nila kung paano din itatama ang mga mali. Ano po? At yun ang kagandahan po sa mga pagdidisiplina dati. Kasi ngayon mali na kinukonsepto eh. Ano po? Ngayon mali na. Kinukusente pa ng magulang. Yun ang mahirap kasi ngayon. At yung panahon dati, tatang, hindi talaga binibaby ang kabataan. Ano po? Tsaka para kung ayaw nilang mukhang kawawa sila, sumunod sila para hindi sila Naman kuya. At tatang, yung paano yung kagustuhan ko tatang malaman din kung kasi kawawa ang kabataang hindi marunong. Yun naman talaga. Isa naman talaga yun sa aral. Nung Kawawa panahon, ang kabataang tatang, hindi marunong. Pag hindi habang buhay, kasama mo yung mga magulang mo sa kapag kainan na kumakain. Paano na lang kung hindi lalaki ka, hindi ka naman marunong, wala kang alam sa buhay, hindi kawawa ka. tama naman yun kuya. Minsan nga ang kuya ko naman ang interviewin ko. Ngayon, ang tatang ko yung in-interview ko. Ayun. Siyempre, nagmumula tayo ngayon. Gusto kong malaman kung ang tatang, 70s ka ba tatang? Ha? 70s po ba kayo? Tamo tayo. Pinanganak po kayo ng 7. 80s ano? 80s? 1936. 1936. Oh, 1936. Nasa 30s tayo. Age tayo ng 1936. Siyempre, 36 na yan. Maraming mas alam yan compared sa ating ngayon. Kumbaga nga ngayon kasi is computer age tayo ngayon. Pero dati nga, mas marami silang, kumbaga ngayon chemical na yung gamot natin. Dati is nasa halamang gamot lang tata. Puro gamot lang talaga na halaman na mas madaming diskarte ang panahon dati compared ngayon na pinadali na lang ng panahon. Tama po ba yun, tata? Opo, kasi ngayon pinadali na lang, ang dami ng makina ngayon. Ano po? Compared dati. Pero kung babalikan po natin yung nakaraan dati is napakasarap baliktan yun nung nakaraan dati kung paano tayo maging matutong dumiskarte sa mga bagay-bagay na yung mga gamit natin, nagagamit lang natin as yung mga simpleng bagay tatang. Ano po? So parang naka-curious kami tatang, parang ang sarap kwentuhan, balikan yung mga pwede nyo ikwento sa amin. Opo, nung mga dati. Parang gusto naming malaman kung may mga pwede kayong ibigay sa amin na aral or payo, ganyan, para maging gabay ba namin tatang sa patuloy na buhay, kung paano kayo ngayon, ilan taon na po kayo ngayon tatang? 87 na. 87 na po. Kung paano kayo napunta sa 87 years old, ano yung napagdaanan natin sa bawat araw, na ipagpapasalamat natin, nandyan pa rin po kayo, ganyan, Ako ba? matatag, malakas. Ako. Opo. Hihingi po kami ng paano nyo kaming gabay. Ang masasabi ko sa akin noong araw kasi ako talagang ang lahat ng mga matatanda ay ginagalang ko. At saka ako yung hindi ko yung bawal na pagkain, hindi ko kinakain sa akin. At ang mga kinakain ko lang ay yung mga prutas na bayabas, lahat ng klase ng nakakita mong pagkain, buwang halaman. Opo. Yan lang ang aking kinakain. Yung mga ibang mga nanggagaling sa ibang lugar na mga pagkain, katulad ng mga galanghita na yan, yung mga salas na yan. Hindi ko masyado mga pinagkakain yan. Dahil po hindi nyo din po alam kung ano. Isang tatanga.